Simula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging Presidente ng maaga. Nung mangarap ang former President na paupuin yung kanyang anak na maging Presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ang ating Presidente, si Presidente BBM, napakamahinahon na leader, napakamahinahon na tao dahil yan yung kanyang personalidad. Hindi pumapatol sa kahit anumang usapin na tingin niya makakasakit sa ekonomiya ng ating bansa. Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente kasama ng ating speaker. Wala silang ibang gustong mangyari kundi umangat ang kabuhayan ng ating mamamayan. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nag-ambisyon na maging presidente. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila sa mga personnel ng Office of the Vice President. At that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday noong 2021. Ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Pilingin bilang president? Bilang Vice. Okay. Para mag-tandem sila. Kasi tatakbo nga na Presidente si Sara, akala ko, at sana, akala ng lahat. Kasi lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat namumulela, 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. Mga April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk over yun kung tumakbo siya Kayo noon. ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo, baka sakali swertehin tayo. Ang dami pumunta sa Davao noon. Lahat nag-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo. Hindi na niya gustong mag-president o vice president man. Sabi niya, bala na, dito na ako sa Davao, walang gulo. Ako magme-mayor. End of story. Ayoko na dyan, magulo. And nung nangyari yun, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Mag-vice president ka kaya. Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Ganyan. Kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong. Sabi ko, kaya naman to. Wala naman siya kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. Pumayag siya na mag-vice. Ayun.